Hello guys, good morning sa inyo. Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. At syempre, another video, another problem ang ating isa-solve. By the way, ang ating subject ngayon ay electrostatic at ang ating topic na isa-solve ay Coulomb's Law. Alright? Sa Coulomb's Law, meron tayong kailangan dalawang memorize na formula. So, susulat natin yan na. Ang ating first formula ay ito. F is equal to K Q1 Q sub 2 R squared. Okay? Pangalawang formula natin ay F Q1 Q sub 2 4 pi absolute permittivity and relative permittivity times R squared. So, ayan po ang kailangan nating tatandaan kapag magsusolve tayo ng Coulomb's Law. Right? Lagyan natin ng... Okay. So, bago natin isolve ito, kailangan muna nating intindihin yung tanong at basahin ng maigi. Two charges, 9 microcoulomb and 4 microcoulomb, is separated by distance. If the static force is 3.6 Newton, what is the distance both charges? Alright? So, ang hinahanap natin is yung distance. So, dito sa formula natin, kailangan muna nating alamin kung ano to, ano to, ano to, ano to, at syempre, ano din to. Right? Where? Sulat natin yung where niya. Ito yung ginagamit ng mga engineering. Where? Ang ating F ay force. Syempre, ano ba ang unit ng force? Newton. Ano naman ang unit ng Q? Or yung coulomb? Coulomb. Ayan yung Q. Alright? Ano naman tong R? Yung R, ayan yung distance. Alright? Yung K, itong K, kung papansin nyo, ito yan. Yung K na to. Ito yung value ng K sa SI unit. Right? Madali lang to guys ha. Huwag kayong masyadong mahiwagaan sa problem na to. Kaya nga natin itong isolve recta calculator. So try nating isolve gamit ang formula na to. Okay? Sulat natin. Dapat ang lalabas dyan ay answer natin dapat yan ay 0.3 meter. Alright? Ito dapat ang answer na makukuha natin, ha? So, solve natin gamit itong formula. Meron tayong Newton o yung force na 3.6. 3.6. Okay? Yung K natin, ito. 9 times 10 raised to 9. Yung Q1 natin or Q sub 1 ay 9 microcoulomb. Okay? 9 times 10 raised negative to 6. And 4 microcoulomb. 4 times 10 raised to negative 6. Okay, may nakalimutan pa ba tayo? Wala na. So, yung R, ito yung ating hinahanap. Shift solve lang natin. Right. So, kapag tayo ay nag-shift solve gamit ang ganitong klaseng equation, matagal yan lalabas. No? Ubus na yung oras mo, hindi pa yan lumalabas. So, para mas madali,
ito, i-transfer mo lang yan dyan. So, magiging ganito siya. Okay siya i-shift solve kung mahaba ang oras nyo, pero kung nagmamadali kayo, wag na. So, solve mo yan. Ito x. Gamitan mo lang ng etong 3.6, transfer mo dyan, mapupunta yan sa denominator. Denominator na 3.6. Then, copy mo lang tong numerator. Copy mo lang yan numerator. 9 times 10 raised to 9. Then, 9 times 10 raised to negative 6. Then, 4 times 10 raised to negative 6 all over 3.6. So, dahil ito is squared to, no, kung mapapansin nyo, squared, square root lang natin itong buo. Okay? Dapat ang answer natin ay ito. Try nyo i-solve sa calculator nyo. Kukunin ko lang din yung aking calculator. Tada! Alright. Parang tanga lang eh. So, square root of, solve natin square root of 9 times 10 raised to 9. 9 times 10 raised to negative 6. Then, 4 times 10 raised to negative 6 all over 3.6. Alright, so tama ang ating answer na 0.3 meter. So, bakit naman po meter? Siyempre, ang ating SI unit for distance is meter, not centimeter, not inches. So, ayan po ay ito, 3.3 meters. Alright? So, gamitin naman natin itong second formula. Titingnan natin kung pareho lang din yung lalabas. Sobrahin na natin. Tingnan natin kung pareho lang lalabas. So, kayo na bahala mamili kung ano yung i-memorize nyo. Kasi ako, memorize ko yan pareho. So, gamitin natin itong F. 3.6 times yung charge natin, 9 microcoulomb, negative 6 raised to negative 6, 4, 10 raised to negative 6. Then, ito 4 pi, and absolute permittivity, ito ay constant 32. Alright? Nasa yung calculator natin. Ship 732. Constant ship 3732. Ito, ang ating permittivity or yung tinatawag nating relative permittivity, hindi siya given dito. So, 1 siya. Then, ang ating distance ay ito. Alright? So, kung isi-shift solve natin ito direkta, matagal yan lumabas. So, gamitan natin ng square root na ginawa natin kanina para mas madali. So, gawin natin itong x. X 9 raised to negative 6. 4, 10 raised to negative 6, 4 pi, absolute permittivity, and 3.6. And square root yan. Right, tignan natin kung tama yung sagot. Kung ito din yung lalabas. Square root of 9 times 10
raised to negative 6. 4 times 10 raised to negative 6. 4 pi ship 732 times 3.6. Alright, sa calculator ko, ang lumabas ay 0.0.29979. Alright? Almost equal siya dito sa 3. 0.3. Tama ba ang inyong sagot? Kung tama yan, pasado na kayo sa board exam. For sure yan, i-claim nyo na yan. Mahirap ang board exam kapag hindi tayo nag-aral. At isa sa mga key para pumasok sa board exam, syempre, basic. Basic lang po lahat ang ating papracticean muna. Kapag kabisado mo ng basic, tsaka mo na i-practice ang isipan mo sa may hirap. Well, etong sinasabi ko sa inyo, ay eto lang yung diskarte ko. Kung may diskarte kayong iba, okay lang din yun. Sinasabi ko lang to kasi baka mamaya may ganitong diskarte din ang ginagawa ng iba. Lalong-lalo na sa mga working. Kagaya ko, bago ako mag-take, mag-work ako. Gabi, pagising, tulog konti, aral. Tulog, aral, trabaho. Ganun na po ginagawa. More on basic ako. At never akong nakapag-take ng mock exam, pre-board exam. Never ko ginawa. Pinractice ko lang talaga yung basic. Tapos, sumali ako sa mga GC, mga group kung saan may mga reviewees. Kaya makakita ka doon ng mga problem solving na pwede mong aralin at pwede ka rin magtanong. So, meron akong isang sasuggest sa inyo. Popular siya ngayon. Hindi ko na lang babanggitin. No? Basta, okay siya, okay. Hindi ko na lang babanggitin. No? So, paano guys? Hanggang doon na muna. I hope meron kayo natutunan dito sa mabilisang video natin. Dahil ako po inaantok na, natutulog na ako, kailangan ko na magpahinga. Bye-bye!